Bakit ito ang tinatawag nating significant indicator? Palagay ko, narinig nyo na, no? Meron tinatawag the end of the world. Bakit? Nakalagay sa Bible yun eh. Ito sa book of Matthew, chapter 24, verse number 3. And as he, si Jesus, sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Pero, ang tao ba, iniisip yung end of the world pag busy-busy sa trabaho? Hindi natin naiisip na mayroong end of the world kapag busy tayo. Eh pag nangyari yan, late na. Too late for you. Kaya kinakausap ko ngayong gabi, sana makita po natin to at huwag natin kalimutan ito. Ang mensahe ko sa inyo ay pinamagatan ko na lindol. Ayos ba yun? Di ba? Sa English, earthquakes. Ayan. Ayan o. Earthquakes. Yan ang pamagat ng mensahe ko ngayong gabi sa inyo. Ayos ba? Ha? Okay ba yan? Gusto niyo ba to? Gusto niyo ba yung earthquakes? Gusto niyo? Ako ayoko eh. Gusto niyo? Ayaw natin yung earthquakes. Kaya kinakailangan malaman yung ibig sabihin yan. Earthquakes po ang ating mensahe ngayong gabi. Habang nakatayo tayo, magbabasa tayo ng ilang sitas ng Biblia. Sapagkat ang gusto ko, ang Bible ang magpaliwanag sa atin. Hindi ba? Hindi ho ako. Ang Biblia. So, unang-una, kung hindi nyo alam kung ano ang Biblia po ay 66 na aklat. Ito, Biblia po ito. Oo. Mula Genesis hanggang Revelation. Alam ko ang iba sa inyo, ang hilig nyo comics, wakasan, di ba? Oo. Ewan ko, mayroon pang wakasan. Nung araw meron eh. Wala na ba? Nenet, wala na? So, ano binabasa mo na ngayon? Oo. Okay. Di ba? Ito, Biblia po ito. Ang Biblia, merong 66 books. Ayan. At ito lang po ang binigay na aklat sa atin ng Panginoon para malaman natin kung ano ang kanyang kalooban. Wala na pong binigay na aklat pa ang Diyos. Hindi po binigay sa pare para malaman niyo ang kalooban niya. Hindi rin po ibinigay sa pastor. Lalong hindi ibinigay sa mga kontraktor. Di ba? Ito ay binigay sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Alright. So anong sabi po ng Biblia tungkol sa earthquake? Tignan niyo maigi. Para malaman nyo, hindi naman pala si Benny Abante nagsasabi. Totoo po yun. Luke 21 verse 11. Ayan. Kaya pinatabi ko sa inyo itong mga member namin para mabasa po ninyo, no? Hindi lang sa screen, kundi mabasa po ninyo. Anong sabi sa Luke 21:11? Raizel ka, basahin mo muna. Ayan, Anong sabi? And great earthquakes shall be in diverse places, and famines, and pestilences, and fearful sights, and great signs shall there be from heaven. Sinabi ng Bible yan, ha? Hindi ako nagsabi niyan. Ang Biblia. Naniniwala na kayo? Okay. Isa pa. Revelation 16:18. Revelation 16:18. Ano sabi? And there were voices, and thunders, and lightnings, and there was a great earthquake, Ayun. such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake, and so great. Makikita po nyo rito, yung verse, yung Luke 21:11. Plural yung earthquakes, di ba? Great earthquakes. Pero doon sa Revelation 16:18, singular, great earthquake. Ibig sabihin, hindi pa dumarating yun. Wala pa. Shh!
Oh, nakahanda ba kayo ron? Nakahanda kayo? Wala, kahit maghanda ka, di ba? May mga engineer dito, kahit ano pang paghahanda mo, pag lumiting yung lindol yan. Di ba? Ayun, well, pag sumakit nga ulo mo, hindi ka makapaghanda eh. Lindol pa kaya. Di ba? Great earthquake, oh. Tignan nyo. Oh. Matthew 24:7. Ayan. Ito po. Matthew 24:7, For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Ayun. Tignan nyo ha. Mark 13:8. Mark 13:8. Mark 13, verse 8. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famines and troubles. These are the beginnings of sorrow. Oh, yan. O kayo ba yan nakarinig na ng ganyan mensahe? Ha? Sa kanino man? Pastor man yan, rabbi, pare. Nakarinig na kayo, hindi pa? O, ako pa lang. Di ba? Amen. Kasi nagbabasa ako ng Bible. Yan sabi, earthquakes. Kung naniniwala na kayo ngayon sa earthquakes. Di ba? O yan. Alam niyo ba kung sino nagsalita dyan? Panginoong Jesucristo. Amen. Ito ay lingwahe mismo ng Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang nagsabi nito. Alright? So tayo po sandaling manalangin. Ating iyoko ang ating mga ulot, ipikit ang ating mga mata. Dakilang Diyos, muli maraming salamat po sa pagkakataong nasa amin upang maipahayag ang inyong banal na salita. Hinihiling ko po, Panginoon, na kausapin niyong bawat isa. Gamitin po niyo akong sangkap at nakapagsalita niyo, Panginoon, upang sabihin po ang katotohanan tungkol sa mga bagay na nangyayari po sa aming paligid, sa aming lipunan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maupo na po tayong lahat. I'm not going anymore to belabor yung scientific significance ng earthquake. Di ba? Sapagkat kapag pinag-usapan pa natin yung scientific significance niyan, mahaba pa yan, no? Pero, meron lang ilang bagay na scientific when it comes to definition. Anong ibig sabihin ng earthquake? You know? So, ngayon, ang gusto kong sabihin sa inyo is the definition of an earthquake. The earthquake defined. Napakasimple po niyan. Oo. Itong definition na ito, hindi ko po nakuha ito sa ChatGPT. Yung AI, wala pa akong AI nung araw. Naunahan ko yung AI eh. Alright? O ito po ang definition ng earthquake. It is a vibratory shaking of the ground. Vibratory shaking of the ground. Caused by what? Caused by some sudden disturbances of natural origin. Hindi yan artificial, ha? Natural origin po yan. Saan? Within the earth. Even as deep as what? 450 miles. Oh. Lalim ano ho? 450 miles yan. As deep as that. Oo, ha? Ngayon, dalawang bagay yon. The causes can be tinatawag nating tectonic. Di ba? Ano yung tectonic? Yung dislocation or slippage of rocks along a fault. May fault line tayo. Ang fault line natin, Marikina. Alright. Papunta yan dun. Marikina, Rizal. Sino nakatira doon sa bandang doon? Kung nakatira kayo doon, lumipat na kayo. Alright? Malayo tayo dito sa Metro Manila. Malayo. Kaya kung halimbawa, magkakaroon ng lindol na nanggagaling doon sa tectonic, no?
sa fourth line. That would be around 7.2 in the Richter scale. Ngayon, pagdating sa atin dito niyan, mga 6 na lang yan. Pero ang delikado sa atin, kapag ang lindol, tectonic din, pero nanggaling sa dagat. Naunawaan nyo? Pag nanggaling sa dagat yan, tayong delikado. Bakit? Tsunami ang kalaban natin eh. Tsunami. Oo. Kahit na marunong kang lumangoy, hindi mo kaya ang tsunami. Alright? Oo. Ngayon, ang pangalawa niyan ay tinatawag nating volcanic. Yung volcanic, sudden movements of liquid lava within the earth, below the earth surface. Liquid lava yan. Itong tectonic, ito yung nang babangga ang bato eh. Pero yung volcanic, liquid to, lava ito, sa ilalim po ng lupa. Oo. Ewan ko kung nakaranas na kayo ng volcanic eruption. Ako'y bumabiyahe papuntang Angeles nung nagkaroon ng Mount Pinatubo eruption. Ako naman nasa Baguio. Sineselebrate ko yung birthday ko nung nagkaroon ng volcanic eruption sa Baguio mismo. Andun, oo. At ang maganda niyan, ako'y ginigising ng Panginoon sa pagkakataong yan, sapagkat Baguio ka, natutulog ako ron sa banig. Sa sahig, banig. Nagising ako. Alam niyo, ba't ako nagising? Ang nagligtas sa akin, banana Q. Tinawag ko si Manny, yung bodyguard ko. Manny, ibili mo nga ako ng banana Q. Can you imagine? Banana Q. Ang hinahanap ko. Biglang lumindol. Pagkapasok ko ron sa loob, yung malaking aparador na mayroong figurine na kawa sa kahoy. Di ba? Sa Baguio, maraming ganyan, di ba? Bumaksak na ron sa banig. Di ko ako'y nakahiga doon, tulog ako, patay ako. Di ba? Ganun, ang napakabait ng Panginoon sa akin. Kahit doon sa pagbiyahe ko, volcanic eruption ng Pinatubo. Tumabi na lang ako sa kotse, bakit hindi ka na makakita eh. Doon naman sa Baguio, ano naman yon? Tectonic naman yon. Earthquake naman yon. Banggaan ng mga bato yon. Di ba? Yun ang ibig sabihin po ng earthquake. Hindi niya mapapansin yan sapagkat araw-araw, araw-araw, may nagaganap na movement sa ilalim ng lupa. Alam niyo ba yan? Araw-araw yan. May nagaganap na movement yan. Pero, habang hindi yan napupunta rin sa surface natin, hindi mo mapapansin. Di ba? Alam niyo yung aftershocks. For example, like yung earthquake doon sa Cebu. After 1 week, nagkaroon ng more than 10,000 aftershocks. Yung aftershocks na yan, pwede yan, hindi lang araw o buwan, kahit taon. Kahit taon, hindi mo na mapapansin yan. Sanay ka na eh. May siguro mga 3 na lang yan, in the Richter scale, o 4. Sanay ka na eh, pero meron pa din yan. Meron palaging movement sa ilalim ng lupa. Alright? Hindi natatapos ang movement na yan. Mamaya, malalaman nyo kung bakit. Okay. Now, so sa atin, what makes earthquake a significant indicator of the second coming of Christ? Palagay ko, narinig nyo na, di ba? Na ang Panginoong Jesus darating muli. Iba narinig nyo na? Sino po nakarinig na darating ang Panginoon muli? Sino po nakarinig? Narinig nyo? Ayan. Sino pang hindi nakakarinig na darating muli ang Panginoon? Ayan. So hindi nakakarinig pa, sasabihin ko na sa inyo, darating ang Panginoon muli. Bakit hindi mo alam? Kasi walang nagsabi sa'yo eh. Tama? Sinasabi ko na sa iyo ngayon. Pangalawa, bakit di mo alam? Sapagkat hindi mo pa kilala ang Panginoon sa buhay mo.
Hindi ba? For example ako, alam ko yung misis ko umalis, punta sa Amerika. Alam ko darating uli siya eh. Bakit? Misis ko yun eh. Di ba? Eh kung ikaw, hindi naman misis yun. Hindi mo alam kung darating siya uli o hindi. Am I right? Ganon din ang Panginoong Jesucristo. Alam mo darating siya uli sapagkat nakilala mo siya. Hello? Kung hindi mo siya kilala personally, ay hindi mo alam. Kaya ngayon, huwag kayong aalis dito na hindi nyo alam. Tama ba? Nasa inyo yun eh. Hindi ko kayo tinatakot. Pero dapat matakot ka. Am I right? Hindi ka tinatakot, pero dapat matakot ka. Darating muli ang Panginoon. At alam nyo, ang sabi ng Panginoon sa atin, mabasa nyo sa Matthew 24, na walang nakakaalam. Walang nakakaalam ni ang anghel sa langit na siya'y darating muli. Kaya nga ang sabi ng Biblia, siya ay darating parang isang magnanakaw sa gabi. O, tanong, nag-a-announce ba magnanakaw pag darating? Hello, nag-a-announce ba? Ay, hindi, no? Kumakatok ba ng pintuan? Hindi rin eh. Diba? Tinatawagan ka ba? Oy, magnanakaw mamaya dyan ha? Wala eh. Diba? Bigla na lang yan. Hindi mo alam, tulog ka. Darating yan. O, pangalawa, anong kinukuha ng magnanakaw sa loob? Mga bagay na mahalaga. Alam nga namang ang kunin ng magnanakaw, yung lumang sapatos mo. Di ba? O kaya naman kumain lang dyan. O kaya naman, refrigerator, ang bigat-bigat yan. Di ba? Ang kinukuha ng magnanakaw, yung mga treasures. Di ba? Yung mga mahalaga. Yun ang kinukuha ng magnanakaw. Ganon din ang sabi ng Panginoon eh. Darating siya muli na para magnanakaw. At ang kinukuha lang niya, yung mahalaga sa kanya. O ito, bakit di mo alam? Hindi ka mahalaga sa kanya eh. Gusto mo maging mahalaga? Makinig ka rito. Makinig ka. At nais kong sabihin sa iyo na inibig ng Diyos ang buong sanglibutan sapagkat ikaw at ako, ano man ang itsura mo. Ha? Pangit ka man o maganda kang lalaking katulad ko. Ha? Di ba? Ikaw ay mahalaga sa Diyos. Amen ba? Kahit na hindi mo siya binibigyan ng halaga eh. Ikaw ay mahalaga rin. Can you imagine? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ha? Walang halaga ang Diyos sa'yo, pero ikaw mahalaga ka sa Kanya. Ikaw nga hindi ka mahalaga sa akin. Sino ka ba? Bakit di kita makilala ng pakinabang ko sa'yo? Tama, mali? Ha? Tanong, ano ang pakinabang ng Panginoon sa'yo? Sige nga, sabihin niyo sa akin, ano ang pakinabang ng Panginoon sa'yo? Meron ba? Wala. Pero kahit walang pakinabang ng Panginoon sa'yo, mahalaga ka eh. Hello? Yun ang gusto kong sabihin. Kaya, narito ko ngayong gabi. Bakit? Mahalaga ka eh. Mahalaga ka. Tandaan yan ha? Alright. So, ito. Bakit nakikita nyo ang earthquake? Palagi nakabanggit yan. Lahat ng sinabi na ating Panginoon, palagi nakabanggit ang earthquake. Bakit? Ha? Sinabi ko na sa inyo kung ano yung earthquake na yan. Galing sa ibang lupa yan. Akala natin, pag may volcanic eruption, okay po, halimbawa, yung Taal Volcano, pumutok yan. Mayong Volcano, pumutok yan. Akala natin, yung lava galing lang sa ibabaw. Hindi, galing lang yan. Even 50 miles, deep. 50 kilometros sa ilalim. Bumubulwak yan. Bumubulwak. Oo. Nakikita nyo na kapag lumabas ang lava dyan, may kasamang bato yan, di ba? Gano'ng kalaki ang mga bato? Terrible yung lalaki niyan. Oo. Dumadaan yan doon sa bundok mismo. Alam niyo ba kung ilan ang temperature niyan? Volcanic eruption, yung liquid lava. Pati yung tectonic, yung kiskisan ng mga bato. Sige. Kumuha ka ng 2 bato, kiskisin mo. Ano lalabas? Apoy. Tama. Mag-iinit yun eh. Ganon ang tectonic earthquake. Nag-iinit yan sa ilalim. Alright? Alam niyo ba, paglabas ng lava niyan, according to science, yung lava,
na dumadaos doon sa bundok. Di ba? Pulang-pula pa yan. That is more than 2,000 degrees Fahrenheit. Ganon kainit sa ilalim ng lupa. Malalaman nyo kung ano ibig sabihin niya. Ngayon, ito, ha? So, bakit? Bakit ito ang tinatawag nating significant indicator of the end time? O nating tawagin second coming of Christ. The end time. Palagay ko, narinig nyo na, no? Meron tinatawag the end of the world. Am I right? The end time. Bakit? Nakalagay sa Bible yun eh. Sa book of Matthew, chapter 24. Ang sinabi ng mga apostles dito. Verse number 3. And as he, si Jesus, sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? Sino yung these things na binanggit ko? Earthquake. And what shall be the sign of thy coming? And what? And of the end of the world. Narinig nyo? End of the world. Pero, ang tao ba, iniisip yung end of the world pag busy-busy sa trabaho? Ha? Ang tao ba, iniisip ang end of the world pag busy-busy ka sa paghahanap ng pera? Hindi natin naiisip na mayroong end of the world. Ha? Kapag busy tayo. Tama mali? Ngayon, pag nangyari yan, late na. Too late for you. Naunawaan niyo ba ako? Too late for you. Kaya sa akin, kaya kinakausap ko ngayong gabi, sana makita po natin to at huwag nating kalimutan ito. Hindi ba? Huwag po nating kalimutan ito. Ayan, yan. Nakalagay na, yung end of the world. Oo. Ibig sabihin, hindi ako nagsabi niyan. Pero ito ano ba? Ako, kausap ko kahapon ang ilang mga congressman, nakaupo ron kagabi. Pinag-uusapan namin yung korupsyon. Lahat. Pinag-uusapan yung earthquake. Anong sabi ng isang congressman sa akin? Sabi niya, Bishop, tawag sa akin, Bishop beyond politics, sabi niya, what do you think will happen? Will things become better? Or will it become worse? Ano sabi ko sa kanya? Bad news for you. It will become worse. Oh, yes. We're not talking anymore scientific on this. What we're talking now is prophetical. It will become worse. Ganun ba? Alam mo, yun din ang nagsabi sa akin ng feng shui expert ko. Pati yung feng shui expert, sinasabi niya, it will become worse. Can you imagine, sinasabi yan ng mga manghuhula, become worse. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Balik tayo ron sa ating pinag-uusapan natin, earthquake. Earthquake. Tignan nyo, So, ang sabi ng Panginoon, merong end of the world. Pero bago yung mga earthquake na yan, tignan muna natin maigi, Verse number 4 sa Matthew 24. Take heed that no man deceive you. Mag-ingat kayo na walang mandadaya sa inyo. Bakit? Sino yung mandadaya? For many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many. Yun. Sa huling araw, magkakaroon ng proliferation ng mga relihiyon. Particularly, mga Christian religion. Dadami. Adami yan. Di ba? Tinatawag nila ang kanilang sariling Christian. Yung isa, tinawag pa niya ang kanyang sariling the appointed Son of God. Biro mo yun? Di ba? Yung isa, sinabi niya, siya ang sugo. Di ba? Hindi po ako sugo, hindi po ako. Ako lang po ay isang ordinaryong tao na tinawag ng Panginoon para sabihin sa inyo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Maniwala kayo? Good. Hindi kayo maniwala, walang mawawala sa akin. Tama? Malaki mawawala sa iyo.
Hindi ko alam kung bakit pag ikaw nagkasalita ng salita ng Diyos, kinakailang kiliitiin mo yung mga tenga ng mga tangkikinig sa'yo. Hindi po ako ganun. Pag totoo ang sanayin mo, maraming tao ayaw ng totoo. Tama? Yan ang sinabi ng Biblia eh. O, tinan nyo Okay. Saying, I am Christ. O, maraming Christian religion ngayon. Yan ba? Pinapaniwalaan nyo ba lahat yan? Alright? Sa akin, ganito. Magating kayo rito, ayaw niyong maniwala sa akin, o ano ngayon? Tama? Anong mawawala sa akin? O hindi, sabi sa akin nung meron akong kausap na abogado. Sabi sa akin, alam ko kung bakit mo ako niyayaya sa relihiyon mo. Niyayaya sa simbahan mo. Bakit? Gusto mo akong akitin eh. Sabi sa akin, gusto mo akong akitin? Nagpantingan-tenga ko, akitin kita. Hindi bali na. Hindi na kita kakausapin dyan. Akitin. Hindi ba? Hindi po yun eh. Kapag ang mensaheng binabanggit mo, totoo yan. Maniwala ka sa hindi, totoo pa rin yan. Tama mali? Totoo pa rin yan. Hindi maaaring magbago yan. Alright? O yan, tinan nyo tinan nyo na verse number 6. Ye shall hear of wars and rumors of wars. O, hindi ba? Totoo hindi. Russia, Ukraine. NATO. North Korea. China. Yung China, binubuli nga tayo. Liit-liit ang mga barko natin. Ang tawag doon? Binobomba ng tubig. Kaya sabi ko, siguro dapat nang ilabas ng Pilipinas yung biological warfare natin. Marami tayong septic tank dito. Di ba? Kunin mo lahat yung nakalagay septic na. Bombayin mo sila pag hindi lumayo yan. Ano, palagay nyo? Alright. Ito nyo you shall hear of wars and rumors. Wala na yung mga world war. Kalimutan niyo ng mga world war. Ang pag-usapan natin, civil wars. Ang pag-usapan natin, wars against nations. Marami. Ayaw, alam mo, nung isang gabi, pinapanood ko yung Mama Sapano eh. Kaya nyo imagine, ang Mama Sapano, hindi mo akalain mangyayari sa Pilipinas yan? Muslim, kapwa Pilipino, imamasaker ang more than 44 members ng SAF. Patay lahat. Dahil nagkamali lang yung presidente ng Pilipinas. Di ba? Ayan, tinan nyo Nation shall rise against nation. Kingdom against kingdoms. Marami na nangyayari yan in the past pero mas marami na nangyayari ngayon. Nakikita nyo ngayon, yan ba kinakailangan mangyari pa? Samantalang gumaganda ang buhay ng maraming tao ngayon? Am I right? Dapat yan, pag gumaganda ang buhay ng mga tao, gumaganda ang ekonomiya. Nagiging mas peaceful ang tao, correct? Pero hindi. Hindi. Even if the nations are becoming economically stable, yet there are more wars. Bakit? May inggitan Kapag dumadami ang pera, may inggitan yan. May salusan yan. May nakawan yan. Hindi mawawala yan. Correct? Sa Amerika. Merong batas ngayon sa Amerika kasi hindi na nila makontain yung pagnanakaw Kaya sa San Francisco, sa LA nung araw, nung napupunta ako dyan nung araw, alas 9 ng gabi, bukas pa ang mga restaurant. Ngayon, alas 6 pa lang, sarado na Kaya imagine yung mga pharmacy doon? Ultimong toothpaste may lock. Toothpaste may lock. Nilalak nila. Pati pala toothpaste, ninanakaw na. Di ba? Dito, hindi malaki na. Bayabas lang, okay na Di ba? Doon. Alas 7 pa lang, sarado na. Ngayon, ang balita ko, buong San Francisco parang ghost town. Wala na sa gabi yan, alas 7. Wala na naglalakad. At alam niyo ba, doon dahil hindi nila masawata,
They cannot remove that robbery and thievery and all of those things, holdapan. Oh, doon may batas doon na kapag ang ninakaw mo lang less than $1,000, walang kaso. Sarap, no? Di ba? Ano, doon na kaya kayo? No? Mas maganda pa sa ayuda yun, ha? Di ba? Oh. Pag ang ninakaw mo, less than $1,000, walang kaso. Kaya ang mga magnanakaw doon, bago umalis, binibilang ko yung magkano ninakaw. Wala biro. Binibilang ko magkano ninakaw nila eh. Wala. Oh, can you imagine that? Oh. Bakit? Kasi they cannot control crimes anymore. Oh. Nagpunta ako ng Washington, D.C. Nagkaroon kami ng high-level meeting doon. Eh. Kailan ba yun? Fog. Konsel. Last year, kasama ko si Fog. Eh. Oo. Nahihilo ako pag nalalakad ako. Ba't ako nahihilo? Fog, ba't ako nahihilo? Pa, nalalanghap mo yung marijuana. Eh, doon pala, hindi na sigarilyo. Doon pala marijuana na ang hinihitit ng tao doon. Sabi ko, Kifog, kaya pala gustong-gusto mo eh. Biro ko na eh. Nakakahilo talaga. Can you imagine? Punta ka ng Netherlands. Punta ka dyan sa Massachusetts. Punta ka ng Colorado. Anong maamoy mo? Marijuana na. Oh. Anong sabi sa isang kasabihan? If you cannot lick them, join them. Kaya mayroon na tayong bill ngayon sa Kongreso na gawin ng legal ang marijuana. For what? For medical purposes. Pag ginawa mo legal yan, later on, for recreational purposes na yan. Nakuha niyo ba? Oo. You see? O, nakikita niyo ha? O. Pero ang sabi dito, see that ye be not troubled. Lahat ng mga bagay na ito darating. Pero hindi pa yung end. Oh. See that? Oh. Verse number 7. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilences, earthquakes in diverse places. And then, these are the beginning of sorrows. Tignan nyo naman doon sa Luke chapter 21, mapapansin nyo nakalagay din, di ba? Luke 21. Verse 11, and great earthquakes shall be in diverse places. Bakit? Tatlong bagay po eh. Tatlong bagay kung bakit earthquakes are very good indicators that the end is coming. Number 1, they serve as a warning. Warning. Kausap ko yung mga kagawing congressman. Sabi ko sa kanya ganito, naniniwala tayo sa human leaders, di ba? Kung naniniwala ka sa human leaders, maniwala ka naman sa divine leaders. Tama. Naniniwala ka sa Pangulo ng Pilipinas, naniniwala ka sa Prime Minister ng Russia. Maniwala ka may Diyos. Tama ba ako mali? Oo. Oo. Naniniwala ka sa secular wisdom. Kaya ka nag-aaral eh. Kaya ka nasa school. Secular wisdom, di ba? Eh maniwala ka rin sa divine wisdom. Ito ang divine wisdom. Maniwala ka dito. Ngayon, pakala niyo ba? Sino ba lumalang sa atin? Di ba Diyos? Palagay mo kaya natutuwa ang Panginoon sa ginagawa natin? Tell me, you think that God is happy to what is happening now? No. Bakit? May relasyon tayo sa Kanya eh. Siya lumalang sa atin eh. Tama ba? Oo, hindi siya natutuwa. Kaya nakikita nyo doon sa Genesis, ang chapter yon, nung ginunaw ng mundo, ginunaw ng Panginoon ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Di ba? Nag-preach itong si Noah ng 120 years. Walang naniwala sa kanya kahit isa. Tumuloy. Nakaroon ng 40 days of flood. Lahat sa mundo, flooded yan. Alam niyo ba, according to science,
kahit na ang Mount Everest doon sa top ng Mount Everest, meron dong mga bato na na merong fossil ng mga galing sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, pati ang Mount Everest, takip yan ng tubig ng araw. Oh, ayaw mo maniwala? Di huwag ka maniwala. Ganun yun eh. Don't you realize that even the atmosphere is filled with water? Yung clouds, tubig yan eh. Naunawaan niyo ba yan? Tubig yan. It's filled with water. Kung walang tubig ang atmosphere, patay tayo lahat. Oh, ngayon, ano mangyayari? End of the world. Hindi na po tubig, hindi na baha. Earthquake now, famine now, fire now, apoy na. Yan po ang mangyayari. It serves as a warning to us. Sana maniwala tayo na ito ay warning sa atin. Amen ba? Warning na po ng Panginoon to, magtigil na kayo. Am I right? Warning na yan. Let us listen now. Sabihin niyo sa akin, Panginoon ba nagpadala ng earthquake? Hindi. Bakit may earthquake? Ba't may bagyo? Sapagkat sinisira ng tao ang kalikasan. Tayo rin ang sumira eh. Di ba? Because of commercialism. Tayo ang sumisira ng kalikasan. Anong sinasabi ng Panginoon sa atin? Alright, kayong sumira niyan, ipapahintulot ko na dumating sa inyo yan. Serve as a warning. Pangalawa, they act as a form of judgment. Parang judgment na sa atin yan eh. Earthquake. Diba? I mean, hindi dumadaan sa atin ng earthquake. Ibig sabihin, nagpapasalamat ako wala sa Metro Manila. Ibig mo sabihin, kahit na maraming mamatay sa Cebu, nagpapasalamat ka pa rin na wala namatay sa Metro Manila. Hindi. Nalulungkot ako na maraming Cebuanong namatay. Hello? Naunawaan niyo ba yan? Hindi ako natutuwa na walang earthquake dito. Nalulungkot ako na marami mga kababayan ko ang namatay sa Cebu. Kaya hindi pwede magpasalamat ka na walang earthquake dito eh. Bakit? Sapagkat whether you like it or not, darating yan. It is just a matter of time. Kanina kausap ko si Solidum. Secretary Solidum. Secretary ng DOST. Alright. Expert yan. Volcanologist yan. Baptist yan. Alright. Ano sabi ko sa kanya? Secretary, is there a great possibility that earthquake can strike Metro Manila? There is. There is. Kaya maganda tayo, di ba? Andiyan, no? And then, number 3 ito. Para malaman po nyo, itong earthquake na ito, sinabi ko na sa inyo, ibig sabihin, di ba, yung kiskisa ng mga bato, hindi na nagiging maluwag na sa ilalim, di ba? Alright. O kaya naman yung lava, nag-i-spew out. Am I right? Nababawasan ng bato ang ilalim. Nababawasan ng lava ang ilalim. Alam niyo kung bakit? They may also illustrate the expansion of hell. Marami ng tao sa impyerno eh. Naunawaan niyo ba yan? Ano nakalagay sa Isaiah 5:14? Ayan Hindi ko lang salita yan. Salita ng Panginoon yan. Therefore, hell hath what? Enlarged herself and opened her mouth without measure. Sa pamamagitan ng earthquake. Volcanic eruption. Di ba? Hindi lang yan. Isaiah 14:9. Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. Gumagalaw para salubungin ka sa pagdating mo. Yan ang impyerno. May sabi sa akin, nasaan ba ang impyerno? Ano sabi ng Biblia? Hell from beneath. Nasaan ang impyerno? Sa ilalim. Ngayon ito scientific din to Nasa North Pole ka, nasa South Pole ka, nasa Antarctica ka, na kahit saan ka, pag sanayan mong ilalim, sa gitna yan ng mundo. Tama, mali? Alam nga naman pag nasa North Pole ka, sa ilalim South Pole yun. Hindi. Sa ilalim ng mundo yun.
Yung fulcrum, yun doon ang pinakamainit. Naunawaan niyo ba ako? Di ayaw niyong maniwala sa akin. Bahala kayo. Pero ito, sinasabi ko na sa inyo para makapaghanda tayo. Hello? Oh. Tanong, binabayaran niyo ba ako dito? Hindi. Hindi niyo ko kayang bayaran dito yung alam ko. Hindi niyo kayang bayaran ang alam ko. Pero ito ay pagmamahal na ng Panginoon na binigay sa akin para sa inyo. Para makapaganda tayo. Look, the Lord is telling us, prepare to meet thy God. Handa tayo. Di ba? Ayan. Oh. So, yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon pag pinag-uusapan po ang earthquake. So, tinan nyo nilagay ko rin doon sa Matthew chapter 21, 24. Ano nakalagay doon sa verse 12? And because iniquity shall abound, dadami ang kasalanan. Totoo ba to? Hindi. Totoo hindi. Oh. The love of many shall wax cold. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Bakit po? Bakit nanlalamig ang pag-ibig ng marami sa tao? Dahil sa pag-ibig sa pera. Ano nakalagay sa 1 Timothy chapter 6, verse number 10? For the love of money is the root of all evil. Ano yan? The love of money is the root of all evil. Yan po ang kalaban ng Panginoon Yung pag-ibig sa pera. Kapag inibig mo na ang pera, wala na yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Naunawaan niyo ba ako? Sabihin ko sa inyo, kalimutan mo na ang Panginoon, may trabaho ka kumikita ka Pero pag dumating ang earthquake, dumating ang kalamidad, mawawalan ka ng trabaho. Saan ka kukuha? Puro ayuda na nga ang binibigay ngayon ng gobyerno Tama? Puro ayuda Dito po, sa amin, bawal ang kumuha ng ayuda. Member namin dito, kapag pumila ka at kumuha ka ng ayuda, expel namin dito ang sinumang member namin kumukuha ng ayuda. Bakit? Sapagkat dito, walang naghihirap dito. Pag ikaw, matindi ang pananampalataya mo sa Panginoon. Matindi ang pag-ibig mo sa Diyos. Bibigyan ng Panginoon ang pangangailangan mo Pero pag inibig mo ang pera, hindi nangangahulugan mayaman ka Naunawaan niyo ba ako? Hindi nangangahulugan mayaman ka pag inibig mo ang pera. In fact, pag minahal mo ang pera, kahit mayaman ka, mahirap ka. Naunawaan niyo ba yan? So nakikita niyo, mayaman ka, ang dami mong bisyo, sugarol ka, babaero ka, naninigarilyo ka, umiinom ka ng alak. Tama ba ako? Lahat ng klase ng kamunduhan, nagagawa mo. Nakakaipon ka ba? Wala. Ginagasta mo rin sa bisyo mo. Yung bisyo ng alin? Bisyo na binibigay ng dyablo sa'yo. Yan ang pag-ibig sa pera. Naunawaan nyo? Dito sa amin, tinatanggal namin yung pag-ibig sa perang yan. Hindi mahalaga ang pera sa amin dito. Ang mahalaga namin dito, ang Panginoon na siya nagbago ng buhay namin. Na siya nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya nakikita nyo, the love of money versus the love of God. Bakit nanlalamig ang marami? Bakit wala na yung pag-ibig sa kapwa? Bakit wala na yung ganung mga bagay? Bakit iba na ngayon? Commercialism, but commercialism. Secularism, but secularism. Bakit sinisira ang kalikasan? Bakit? Sapagkat gusto ng tao ng pera Di ba? See? Nakakalimutan natin na ang Diyos umibig sa atin.
na nais niya tayong baguhin. Nais niyang ibahin ang buhay natin. Amen ba? Ngayon, yan ang nais niya. Ang tanong, yan ba ang nais mo? Alright? Tignan niyo ha. Kaya sabi ko, gusto kong i-convey sa lahat that it is God who cautions us to lead towards repentance. Luke 13:3, ano nalagay? Except ye repent, ye shall all likewise perish. Yan ang sabi niya. Maliban na ikaw ay magsisi, lahat tayo mapapahamak. O binanggit ko na sa inyo, ano yung kapahamakan? Kalamidad, earthquake, bagyo, gutom, lahat yan. Plus, impyerno. Meron pong impyerno. Naunawaan niyo ba ako? Meron pong impyerno. Oh. Di ba? At ayaw ng Panginoon pumunta tayo dun eh. Ayaw ho eh. Kaya nga siya naparito eh. Namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin eh. Dahil tayo, hindi po tayo pwedeng mamatay para sa atin. Bakit? Makasalanan tayo eh. Naunawaan niyo ba yun? Kapag namatay tayo, kabayaran para sa ating kasalanan. Pero ang Panginoong Sus, namatay, hindi para bayaran niya ang kanyang kasalanan, sapagkat wala siyang nagawang kasalanan. Namatay siya para siya ang magbayad ng kasalanan ni Bene Abante. Ng kasalanan mo. Ang kinakailangan lamang gawin mo, tangkapin mo siya. Magsisi ka ng maling paniniwala mo. Mali eh. Di ba? Mali ang paniniwala mo eh. Magsisi ka. Oh. Change of mind. Change of heart. Makinig ka sa Holy Spirit ngayong gabi. At ngayong gabi, tanggapin mo si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. Ibig sabihin, manampalataya ka sa Kanya. Huwag ka na manampalataya kahit kanino. Berin Maria, hindi yun ang kasagutan ng pananampalataya mo. O relihiyong kaya, o whatever it is, si Kristo lamang ang kasagutan ng iyong pananampalataya. Wala nang iba. Oh. Sabihin ko sa iyo, pag tunay kang nanampalataya sa ating Panginoon, babaguhin niya ang buhay mo. Bakit ko alam? Binago niya ang buhay ko eh. Di ba? Hindi ibig sabihin perfect ako eh. Hindi naman ako perfecto. Nasa lupa pa ako, di ba? Oh. Hindi pa ako perfecto, pero darating ang panahon. Pag kinuha na ako ng Panginoon sa langit, doon ako magiging perfect. Pero ngayon, kahit na hindi ako perfect, pero masasabi ko sa inyo na binabago ng Panginoon ang buhay ko araw-araw. Iniiba niya ang kaisipan ko. Kaya nga gabi, pinag-uusapan ng mga congressman, wala silang masasabi, Congressman Abante. Wala silang masasabi dyan. Kahit pag tiklop-tiklopin niyo pa yan. Wala masasabi dyan sa Congressman Abante. Yan ang sabi nila. Oh. Kaya sabi ko sa kanila, alam nyo, sinong kailangan nyo? Kailangan nyo ang Panginoon ngayon. Sabi sa akin sa congressman, nananakot ka naman eh. Oh, bakit? Nakakatakot yan eh. Pero kung natatakot ka at nais mong baguhin ang buhay mo, lalapit ka sa Panginoong Jesucristo. Correct? Lalapit ka sa Kanya. Oh, yan ang nais kong gawin ninyo ngayong gabi. Lumapit ka sa ating Panginoon. Hayaan mo na iligtas ka niya. Hayaan mo na ang salita niya ang siya magsabi sa iyo ng katiyakan ng kaligtasan. Ito. Nakalagay sa Romans 6:23, di ba? Ano nakalagay doon? For the wages of sin is death. Yan o. Ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Kaya ka mamatay eh. Pag naniniwala ka na mamatay ka, maniniwala ka rin nagkasala ka. Tama? O, bakit? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Makasalanan ka eh. Am I right? Pero, ang sabi, the gift of God, ang regalo ng Diyos, hindi gantimpala, regalo. Hindi mo kinakailangan pagtrabahuhan yan. Hindi mo kinakailangan gampanan yan. Kinakailangan mo lang tanggapin yan. Yan ang regalo eh.
Di ba? Oo. Pag binigyan kita ng regalo, for example, hindi ko naman sabihin sa'yo, bilhin mo to. Kasi pag binili mo yan, hindi na regalo yan eh. O magtrabaho ka. Pag trabahuan mo yan, hindi na regalo yan. O kinakailangan manalo ka. Pag nanalo ka, hindi na regalo yan. Regalo ang binibigay ng Panginoon sa'yo. Hindi mo kayang panalunin yan. Hindi mo kayang pagtrabahuhin yan. Hindi mo kayang bilhin yan. Bakit? Si Jesus lahat ang gumawa niyan. Siya ang nanalo. Siya ang nagtagumpay. Siya ang nagtrabaho. Di ba? Siya ang nagbigay. Ang kinakailangan mo lang gawin, tangkapin mo. Amen ba? Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Yan. The gift of God is what? Eternal life. Ako ba nagsabi niya? Hindi eh. Eternal life. Through whom? Through Jesus Christ our Lord. Kahit na maging member ka ng simbahan namin ng 100 beses, wala ka pa rin eternal life kung hindi mo tanggapin ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Tama ba ako? Kahit sabihin pa ng religion mo, ito ay boto mo, sumunod ka. Wala ka pa rin kaligtasan. Sumunod ka sa religion, di ba? Sa impyerno pa rin ang punta mo. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan. Narinig nyo na ang mensahe. Hindi ko na kinakailangang dagdagan pa yan. Bakit? Kasi hindi naman ako nagbibigay ng pagkaunawa sa inyo eh. Ang Espiritu ng Panginoon eh. Andito lang ako para sabihin sa inyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ang nagbibigay ng pangunawa sa inyong puso ay walang iba kundi ang Espiritu ng ating Panginoon. Siya ang nagko-convict ng buhay mo. Siya nagsasabi, makasalanan ka, tanggapin mo. Papunta ka ng impyerno, tanggapin mo. Tanggapin mo na si Kristo lamang ang tagapagligtas mo. Tanggapin mo siya sa pamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Ito ang object ng pananampalataya, hindi ang anuman, kundi ang salita ng Panginoon. Tumuhay tayo lahat. Lahat po ay nakayuko at lahat ay nakapagkita mga mata. Habang nakayuko lahat, nakapagkita mga mata, ito ang gagawin natin mga kaibigan. Nandiyan po yung mga member namin. Handa silang kausapin ka. Kakausapin ka. Kung talagang nais mong tanggapin ng Panginoon sa puso mo, hindi ka kinakailangan pilitin. Ang pagkain, hindi ipinipili sa taong gutom. Tama? Tatanggapin niya yan. Nasa inyo po yan. Hindi sa akin yan. Nasa inyo. Mananalangin ako. Pagkatapos ko manalangin, uupo uli kayo. Alright? At lalapitan ka ng mga members namin upang ikaw ay i-lead sa panalangin. At sabihin sa iyo ang ilang mga bersikulo pagkatapos mo tanggapin ang Panginoon sa buhay mo. Lord, thank you so much for your love and goodness to us. Thank you, Lord Jesus, for dying on the cross for us. May you now please bless this time together that they truly understood their God, what it is to know you. Na hinihiling ko po, Panginoon, ngayong gabi, na tunay nga pong naunawaan nila ang ibig sabihin ng kaligtasan at ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.